Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mukha yatang wala. So, lito ko na lang Ayan, Hello po. Browin? Hello po. Good evening Hello. po sa lahat. Ano po, asawa po niya kasi nakikigamit lang po ako. Sige, te, go ahead, te. Good evening po. Ako po pala si Erwin Cas. Ano te? Erwina? Ano po, may tanong? Ano Yes te? po. Erwina? Yes po. Okay. Go ahead, te. Brothers, ano po, kung sino lang pong makakasagot dito kasi po, dito po sa YouTube, isang mapagpalang gabi po sa lahat mga kapuntos. Tanong ko lang po, ano po ito, hindi po ito, yung para kay, ano pa ito? Kung sino lang pong magkakasagot. Nababagabag po kasi ako ngayon sa mga mainstream na media. Kasi po yung mga headlines po nila ay about po sa same-sex marriage na inaprubahan po daw ni Santo Papa. Ano po ba ang sa tingin niyo po? Ano po ba ang stand ng Catholic? Gaya ninyo po. Sige, ating ibigay kay Brother John Ray. Brother John Ray? Brother John Ray? Yes, hello. Parinig ako, bro. Yes po. Sige, go ahead, bro. Yes po. Yes, ayun, mainit ngayon, no? Nagbunga kasi yan sa interview kay Pope Francis na pinakalat na naman ng mga media. Ito kasi mga media kasi di ko alam kung protestanteng media ba yun. Pinakinggan ko ang ang paliwanag ng mga apologists sa Amerika. So, nangyari pala dito, dahil nga hindi fluent si Pope Francis sa Inglesan, na-misinterpret niya sinabi ni Pope Francis. Okay? So, una sa lahat, wala pong sinabi si Pope Francis na binigyan na niya ng authority ang mga kaparian na magkasal ng same-sex marriage or yung gay marriage. Wala pong ganon. No? Wala pong ganon. Ang sinabi lang ni Pope Francis, kung ang isang gay couple, no, hihingi ng basbas, bakit hindi pwedeng bigyan? Basbas, iba po yung basbas, iba po yung yung sacramental blessing, iba po yun, yung pagpapakasal. Opo. Hindi magkaiba po yun at hindi po yun hindi po sinabi ni Pope Francis na pwede silang ikasal, hindi po. Kung ang isang tao ba lalapit sa simbahan at hihingi ng panalangin bilang isang manampalatayang Katoliko, no, regardless sa kung anong katayuan meron siya, kung bading ba siya o hindi, kung hihingi siya sa simbahan, yun ang sinabi ni Pope Francis. Kasi right nila yun na humingi ng panalangin. Hindi naman pwedeng ipagkait ni Pope Francis yun dahil lang sa kanilang kalagayan. No? Kasi kung baka inayawan ni Pope Francis yun, baka lalong magalit sa simbahan yun. Tandaan po natin, meron po tayong inculturation doctrine. Ano ba yung inculturation?
pagyakap sa kultura ng bawat isa. Yung kanyang nakagisnan. Hindi para itolerate yung kanyang gawain o hindi pasukin yung kanyang mundo at pag nakapasok na ang simbahan, doon papaliwanagan ang kanyang kung ano ang tamang kung ano ang ebanghelyo ni Kristo. Yes po. Ito kasi ang hindi maunawaan ng iba eh. Hindi nila alam what is inculturation ba? Na dahil nakihalubilo ang Papa, feeling nila, gano'n na rin ang Santo Papa. Dahil sinabi ito ng Papa, feeling Papa, pinahintulutan na hindi ho, gano'n. No, si San Pablo, unang Korinto, pakibasa nga muna bro dyan, no? Unang Korinto 9:21 bro dyan, 22. Ano yan bro? Unang Korinto. 9:21-22. Okay, timbasahin sa unang Korinto 9:21-22. Ito sabi rito. Sa piling ng naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulog ang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin, upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao, upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilanman lamang. Ito yung tinatawag na inculturation. No? Na ang atin pong mga papa, kahit kay si Father Darwin ngayon, gusto ko bigyan ng linaw yung video ni Father Darwin na nangaral si Father Darwin na maglasing, tapos hindi nila naunawaan hindi nila naunawaan ano yung pinaghuhugutan ni Father Darwin no? Pero sige, susunod na lang yung kay Father Darwin, may sinagot na ako dyan, tinanong ako about dyan. Inculturation po, yun po talagang utos ng simbahan. Pasukin yung mundo ng mga taong makasalanan, hindi para maging makasalanan ka din. Yes. No, hindi para ilapit sa kanila ang Kristo. Di ba, sabi nga ni San Pablo, sa mga hintil, ako'y naging hintil. Sa mga mahihina, ako'y naging mahina. Anong ibig sabihin nun? Pinapasok ni San Pablo ang mundo ng bawat isa, ng kanyang mga pinapangaralan. No? Para mas madali niyang mahikayat palapit sa Diyos. So yun po ang sagot ni Pope Francis. Hindi niya sinabi na pwede na ang gay marriage, hindi. Kung ang isang gay marriage hihingi ng basbas, hindi po sacramental blessing. Basbas lang. Lahat naman ng pari nagbibigay ng basbas yan eh. Sa lahat, hindi naman sa mga ano lang lahat. Yun kasi ang tanong. Kaya yun ang sagot ni Pope Francis. Yes, right kasi nila na humingi sa simbahan at ang simbahan kasi is all-embracing. Kaya Bro, ibibigay Jomay? ng Okay bro, Wendell? Napakaganda sa paliwanag mo din. Yung blessings na fiducia supplicans, no? Yun ay blessing of for mercy. Tandaan natin kahit sa labas ng bansa, merong mga hindi maaring magkomunyon pero lalapit lang sila sa pare para magpa-bless. Di ba? Blessing of mercy. At ano po ba yung blessing of mercy na yan? Na batay sa guidelines din na inilabas sa Vatican. Ayon kay Father Nick Austriaco, Order of Preachers, sabi niya, when a Catholic priest prays a blessing of mercy on a couple in an irregular situation, he is asking God to have pity on both of them and to give them the grace to remove themselves from unions that can be occasions of sin. This a priest can do in a good conscience, not only for couples in irregular situation, but also for every individual
who is not yet ready to give up sin in his life. Yun po ang term diyan ay blessing of mercy. At ang blessing of mercy ay hindi po sacramental, sacrament. Okay. Budyando? Yes. Ano yan, Brother Wendell? Oh, sunod na tanong. Okay. Ito na tayo, Ate Erwina. Next Yes po. question. Maraming salamat po sa sa sagot po at naliwanagan na po yung isipan ko kasi po nababahala po talaga ako kasi po yung mainstream media, alam nyo na po, misleading po kasi yung mga headlines nila. That's why na-question talaga ako kung bakit ganito yung nila, yung the way na sila mag-report, misleading po. Idagdag lang natin ng konti doon, isang lang, no, nasabi natin pa Panginoon Kristo, di ba, nung sa Biblia, no, na siya ay nakiinom sa mga makasalanan, di ba, kinukutya din yan, di ba? Sabi ng mga Hudyo, mga Pariseo, bakit siya salamuha sa mga makasalanan? Ayan, no? Pero ano sabi ng ating Panginoon Kristo, pumunta ako rito hindi upang hatulan sila, kundi para iligtas sila. Yes po, amen po. Amen. So, napakarami ngayong situations na yung mga anti-pope actually, I mean, that against pope na spiritual pride kasi yun, which is hindi naman nila nalalaman yung kabuuan. And then, ang gagawin nila, hatol kagad. Kagaya ng mga Pariseo, na pareho nangyari nun sa mga Pariseo. So sa ginagawa ng ating Panginoon Kristo, talagang inaano siya, bakit siya ganito? Bakit gano'n? No? Hinahawakan niya o nakikiano siya sa mga makasalanan, gano'n. But that's actually yun yata yung ni Pope Francis, kaya medyo naano siya, no? So naging controversial siya. Even yung sinabi niya noon na same-sex union. So akala nila yung same-sex civil union is same-sex marriage na naman. Ibig lang sabihin nun is karapatan ng mga gay. Karapatan yon, not marriage. So pinagpiestahan din yun. Ngayon ayun na naman, blessings. So pag bine-bless na naman, sasabihin naman, yan na naman pinayagan. Parang ginawang same-sex agad. So as simple as that, I think Pope Francis ginagawa ng ating Panginoon Kristo. Nakikisalamuha siya. Mayroon akong dating sa website niya article kung bakit niya ginagawa yon. Sabi ni Pope Francis, ginagawa ko yon, sabi niya, actually dahil nga kailangan, ang mahirap kasi yung pag hinatulan mo agad yan, lalong lalayo. Yun ang ni Pope Francis na hindi naintindihan ng mga pinaliwanag ng mga theologian sa Catholic Answers yan, no? Pinag-aralan ko yan. Sabi niya, pagka yan hinatulan mo kagad, dinusgan mo, lalong hindi lalapit. At lalo na yung mga yan, hindi agad-agad mako-convert. So ang gawin mo, kaya ginagawa ko, sabi ni Pope Francis, maging kaibigan muna sila. Pagkatapos, doon mag-uumpisa doon mag-uumpisa ang pag-akay mo papalapit sa Diyos, sa kapatid. Thank you po. Maraming salamat po sa mga sagot po, mga brothers. Siguro po ito po talaga yung perks ng totoong simbahan, kasi po hindi po nagdi-discriminate ang simbahan Katoliko sa mga katayuan o estado ng mga mananampalataya. I'm so proud. Okay, thank you sa iyo, te. Move naman ako. Thank you po. Okay. Move na. Okay na yan, te? Okay po. Naliwanagan na po. Okay, move naman ako ngayon dito kay Restituto Baay. Restituto Baay, good evening. Good evening, bro. Yes, hello bro. Good evening, bro. Go ahead. Kanina, bro, simba ko ng Misa de Gallo. Habang kasalukuyang ng Eucharist, no, nagpamigay ng mga pari at saka yung mga
extra, mga extra Eucharist. Habang ginagawa yun, nakaluhod ako sa harapan ko, mayroong parishioner nga panay ang tingin ng mga picture sa kanyang cellphone. Noong una hindi ko pinansin, pero wala eh. Hindi siya nag-ano, kundi samantalang luluhod sana siya, pero ang ginagawa niya, panay tingin sa mga picture sa cellphone niya. Kaya hindi ko nakatiis. Sinabihan ko siya nga, huwag dito yan tingnan, sa inyo na lang na yan tingnan. Pero parang galit siya. Hindi, wala ko ng imik, kasi yun lang ang sinabi ko. Pero ang tanong ko bro, mali ba ko doon? Okay, Brother Tata. Brother Tata Rosal. Hello. Yes. Ang tanong, Pag-ulit yung Sorry tanong, po, Brother sorry. Restituto. Ang tanong ko, kasi inita ko yung isang parishioner, masama, habang namigay na ang pare sa sa lawas ni Kristo, sa halip nga luluhod siya, ang ginawa niya, panay tingin sa mga picture sa cellphone niya. Nung una hindi ko pinansin, pero nung na tagal-tagal konti, sinabihan ko siya nga, huwag yan tingnan dito, sa inyo yan tingnan, dahil dito simbahan ko eh. Mali, Okay. ang tanong ko, mali ba ko doon? Okay, pero anong reaksyon niya? Sabi mo, Parang galit eh, pero hindi naman ko nag-imig, yun naman lang ang sinabi ko rin. during sa ano yon pag communion, pagbigay ng, Kumunyon. ibig sabihin yung naturang kapatid natin, body present but mentally absent. Dahil, Yun na nga eh. so, iba yung ginagawa niya panahon sa ang tanong mo, Mali ba ko doon? yung ginawa mo? Yes. So, hindi naman yun mali dahil pinayuhan naman siya na anong dapat gawin. Pero pag nagalit siya, sa ano na, siya na ang siya na ang managot dyan dahil concern na po kayo sa kanya na yung ginawa niya panahon sa communion. Dapat ano kayo dyan, concentrate po kayo sa pagtanggap ng communion dahil Kaya- hindi yun basta-bastang tinanggap natin. Body of Christ yun, di ba? So, yun ang mga kadalasan sa mga taong mga kapatid natin na hindi nila alam, lubos na unawaan ang ano po ang pinaka-importante sa panahon sa misa. So, may yung term sa iba na ang bang katawan, ang body present but mental is absent. Yun lang, hindi kayo nagkamali brother, cancel na po kayo. Pero kung para sa kanila, kayo ang masama, so yun na lang, hayaan na natin. At imbes, ginawa mo ang tama. Okay, yun kasi eh, na, ano ko eh, kay, ano, dahil pa lulod siya dahil hindi pa yung, Pero hindi natin alam kung baka importante yung tiningnan din niya. kahit Di ba? kami namang oras sa kanilang bahay eh. Tapos, panahon sa Eucharist, Dahil may emergency na magte-text, so face-to-face basis, pero so ginawa mo lang, cancel lang po kayo sa kanya. So, yun na, brother. yun man lang rin ang sinabi ko, wala mong iba. Brad, yun lang. Dahil, naisip, bigla mo lang pumasok rin sa isip ko dahil parang naano ko ba, ibang, dahil sa halip nga luluhod siya, Yan na lang, basta hindi natin ano ano ba importante yung binasa ng mga messages. So, siya lang may alam, pero cancel mo lang yun sa kanya na dapat hindi yun dapat gawin sa panahon sa maturang ano, yung pagtanggap ng Holy Communion. okay, Then salamat. may sorry brother Jan Duhan, matagal may may sinagot ako ng mga comments sa ating mga post. Maraming salamat.
Okay, Brother Restituto, meron ka bang follow-up question? Yun lang bro, yun lang ang question ko. Salamat. God Okay. bless sa inyong lahat. Okay, thank you sa iyo, Brother Restituto. Move naman ako sa isa na naman. Si Abdul Aziz Makayana. Abdul Aziz Makayana, good evening. Abdul Aziz Makayana. Hello. Good evening. Hello po, good evening po. Hello, good evening, bro. Bro, tanong ko lang bro. Sige, Simple go lang ahead. bro. Saan po mabasa sa Bible yung Christmas Day? Christmas Day? Opo. Yung salitang Christmas Day? Opo. Wala sa Bible yun, bro. Wala po ba sa Bible yan? Yes, Bakit yung, po sineselebrate kung wala po sa Bible po? kasi hindi kami Bible alone. Anong reliyon niya, Brother John? No? Muslim Baka yata, yung Abdul pangalan eh. niya ay Abdul. Abdul, Muslim yata. Then, Bakit namin sineselebrate ang Christmas, bro? Unang-una, alam namin si Jesus pinanganak. Oh, Kailan po siya pinanganak, brother? December 25, bro. December 25? Yes. Saan po nakasulat yung bro? Nasa history. Brother Tata, go ahead. brother, anong kalendar yung ginamit mo ngayon? Po? Ang yung pizza sa Biblia ba makita o sa kalendaryo? Sa kalendaryo. Opo. So yung pinanganak kayo sa ba sa Biblia o sa kalendaryo yung birth certificate mo? Kalendaryo po. Oh, so maniliwa kayo sa kalendaryo, hindi? Ano po? Kaya ulit po? Maniniwala ba kayo sa kalendaryo o hindi? Naniniwala po sa kalendaryo. So, Nabasa. nandyan sa kalendaryo na December 25, so dapat sundin mo dahil yung sinunod yung kalendaryo, wala naman kayong kalendaryo eh. Wala akong sariling Kaya tanong ko nga kalendaryo. po, kung yung Christmas po, ay paano po nalaman ng December 25 pagkapanganakan ni Jesus? Roman calendar naman yung sinusunod. Sa birthday ni bro, ni John the Baptist, bro. So, dapat, kay John the Baptist dapat. Hindi, si John the Baptist is, si John the Baptist? Mas matanda siya ng 6 months kay Jesus Christ. Tapos So, John the Baptist, pinanganak June 24. June 24. Oh. Wala pang kumontra dyan, bro, kahit isa. Ang birthday ni John the Baptist, ang birthday ni John the Baptist ay June 24. Wala pang ni isa mang kumontra pa dyan. Sincero ba siya nagsusuri, Brother Jando? Sa tingin ko, mukhang naghahanap ng makapuntos to. Oh, kay sincero siya, ating sagutin na sincero, baka magkatuliko siya, pero kung sa kanya lang, gusto lang siyang Magibagsubukan magkamali tayo. siguro. So yun na lang. Ang kalendaryo sinunod nila nandyan sa kalendaryo December 25. Hindi man pwede hanapan mo yung pizza sa kalendaryo. Kahit kayo, upinganak, hindi naman magbiyasi sa Biblia sa kalendaryo na nun. Di po, yun lang po. Salamat po. Ayun, bro, kami nasi-celebrate ng Christmas, bro, December 25 kasi si John the Baptist mas matanda ng 6 months. Tapos John the Baptist pinanganak sa June 24. Magbilang ka lang. No? Rogendo, Yes. bigyan natin ng referensya bro. Pakibasa mga muna ang Luke 1:26 bro sa English. Ano yan, bro? Luke 1:26. Ha? Luke 1:26. Luke 1:26 sa English. Basahin mo sa English. Okay, sabi sa English ganito. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent angel Gabriel to a town in Galilee named Nazareth. Patuloy lang. He had a message for a young woman promised in marriage to a man named Joseph, who was a descendant of King David. Her name was Ayan, Mary. So 6 months buntis si Elizabeth, no? Nung nagpakita si Gabriel kay Mama Mary, no kapatid, kung nakikinig ka pa, 6 months, 6 months ahead ang tanda
ni John the Baptist, no? Kay Saint John, no? At ang panahon na yan sa Jewish calendar tinawag yan na Tislib. Tislib ba yun? Tislib, no? Tislib. Yun ang buwan. Tisri, yun yung buwan ng mga Hudyo sa panahon na yan. Tapos kung ika-convert natin yan sa Roman calendar, yan po ay June. Opo. June, at yan ay nataon sa araw na 24. 24 kapatid, no? Opo. So June 24, ang kapanganakan ni Juan Bautista. So, nung time na nagpakita ang Anghel Gabriel kay Nang Birheng Maria, yun din ang time na nag-conceive ang ating Panginoong Jesucristo sa kanya kasi yun ang time na tinanggap niya ang mensahe ng Diyos, tama? So, nung time na yun, pumasok si Panginoong ang ating Panginoong Jesucristo sa sinapunan ng Inang Birheng Maria. At ang mga sumunod na yan, pumunta si Maria doon, naglakbay siya doon, bumalik siya sa piling ni Jose. Yun na, direkta na lang natin yung kapanganakan. So, all in all total, 9 months ang pagbubuntis niya si ating Panginoong Jesucristo. So, kung ang kinonvert kung i-convert natin yung panahon na nagbuntis si Elizabeth sa Roman calendar na Gregorian calendar, yun ang tinatawag na June sa atin. Dun, sa madaling salita, June 24, pinanganak si John the Baptist. Kung magbibilang ka ng kasi ahead siya, matanda siya kay ng 6 na buwan kay Panginoong Jesucristo. So June plus June ano ba tawag doon? Kung ito total lahat ba? From nag-conceive si Panginoong Jesucristo kay Nang Birheng Maria, June, July, August, September, October, November. So ano ba yun yung tawag dyan? Yung Annunciation. Annunciation pala. Yung naglilinis siya. March yun. March. Naglilinis siya sa Annunciation Day pala. No? Sa Annunciation Day yung March. Nissan 13. Nissan 13. Yes, so 6 months yun. 6 months. And then plus 3. So, March plus 3, ano yun sa December? June. Hindi, sa Panginoong Jesucristo na. No? Plus 3. So, March plus 3, June. Tapos yung June na yon, pinanganak si John the Baptist, mag-add ka ng 6 months, 9 months hanggang December. Kung itututal lang natin kay Panginoong Jesucristo, aabot siya ng 9 months kasi Galatia 4:4 pinanganak sa sa natural si Panginoong Jesucristo natural na buwan, so 9 months. So yun ang tinignan ng simbahan, bro, no? Kasi hindi naman mababasa sa Biblia litra por litra yung December kasi ang gumawa ng Disyembre ng kalendaryo ng Gregorian, ang simbahan naman. So yun ang tinignan ng simbahan, tinutal yung lahat, yung panahon na nabanggit sa Biblia, tinutal yung lahat ng simbahan at ang kinalabasan nun, December 24. Pero bakit 25? Kasi ang mga Hudyo kasi ang kanilang kustumbre, yung araw nila nag-uumpisa sa gabi. Gabi kasi pinanganak ang Panginoong Jesucristo ayon sa Lucas 2. So pinanganak ang Panginoong Jesucristo gabi. So considered yung 25. So yan ang parang ng simbahan, yung kanilang kwintada kung bakit December 25 talaga yung tamang panahon na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi December 25, Hindi naman pwede sabihin na walang exact na panahon na sinabi ang Biblia kaya walang kapanganakan. Meron siyempre. Meron yan, no? Kaya nga ang simbahan, tinutal lahat. Tinutal yung mga nasabing panahon na nasabi sa Biblia, tinutal yan ng simbahan. At tiningnan sa Gregorian calendar, tinutal.
sumakto sa December 25 at yun ang siniselebrate ng simbahan. At kahit mga early church fathers bro, nagsiselebrate na ng December 25 bago pa madeklara ng simbahan na gawing kapistahan ng December 25 kapatid. Ayun, ang tawag doon, final deduction. Naalala ko lang yun si Brother Bahinting, Brother John do. Oh, May sarili siyang calculation, private personal ng calculation na sa Abril na isilang ang ating Panginoon, di ba? Nag-aalala mo, Brother John do? Abril. Pero ang problema lang, sino magbigay ng bono sa kanya kung Abril ang sa kanya? Sino ang magbigay niya ng 13 month? At saka ba't hindi sila nang-celebrate? Alam ko lang ng April. Yan ang malaking problema sa mga kapatid, mga oreksyon. Problema, pag hindi bigyan ng bonus. Pero isa sa mga argumento nila kapatid na walang nakaalam sa pagsilang ating Panginoon Sos, hindi yun totoo. Dahil ang unang nakaalam ang kanyang magulang, kahit 3 hari pa, ay mga shepherd pa, di ba? Yun ang dahilan na argumento, pag hindi nakarehistro, so walang edad ang isang taong wala nakarehistro. Pero kung tingnan natin ang Luke chapter 2 verses 1 to 7, sa pagsilang ating Menosos ay nagutos si Emperador, sino ba yung emperador? Then sa gusto nga gobernador yung inutusan niya na magsenso o magpalista lahat ng Augusto nakatira sa Cesar? panahon. Oo. So kung basahin natin yan, matagal na din. Naisin lang ating Panginoon Sus, nag-counting na yung pagsilang ating Panginoon Sus, 8 araw. Nagpunta si San Jose at si Maria, 8 araw. Tapos na ipinganak ang ating Panginoon Sus, di ba? Nagpunta si Virgen Maria at si San Jose sa templo at mi-undergo ang ating Panginoon Sus ng circumcision. Kanya, anong araw yon? 8 araw yon. Wala siya ipinanganak. Nga, base po sa New Lexicon, Webster's Dictionary of an English Encyclopedic of an English Language, the festival January 1 commemorating the circumcision of Christ. Kailan siya nagtanggap ng circumcision? January 1. Anya, mula sa pagsilang niya, 8 araw, nagpunta si San Jose at si Maria sa templo para i-undergo ng circumcision. So, kung ating bilangin, from January 1 up to December 25, 8 araw yon, di ba? Tumpak na 8 araw. So, yun ang dahilan na nag-counting na. At sa Lucas, ano ba yun, 8 araw, 12 taon ng ating Panginoon Jesus, nagpunta sila sa templo at tinanggap siya ng bautismo ni San Juan Bautista is 30 taon siya ayon sa Lucas 3:23. So, ibig sabihin, naka-record siya dahil may edad siya. Dahil ang taong walang edad, ay hindi alam niya kung ilang edad niya dahil wala siyang registro. Yun na dahilan sa atin, may late registration. So, batay na lang sa mukha. Pero ang daming mga taong medyo matanda ng mukha pero bata pa. So, yun na sa mga argumento. So, yun lang, brother. Sincero kayo. Mabuti na lang sincero kayo nga nagtanong. Medyo sa instructing lang niya bago, Brother Jando, medyo may pagkagawa na ba? Itong interrupt lang po kayo. Medyo hindi magandang tanong pero magandang dating ni pero sa in the long run, medyo nakita natin sincero siya nagtanong. So, maraming salamat, brother. Welcome. Ayan, so hindi kami letra por letra, hindi kami Bible alone, sa amin lang uunawain ng talata at nasa Biblia naman na December 25. Para lang ganito ba? Si Pedro, mayroong bang asawa? Ang sagot, yes. Pero wala kang mababasa si Pedro, mayroong asawa. Ang mababasa mo sa Bible, si Pedro may biyenan. Kaya siya mayroong biyenan, ikaw na bala umunawa doon kung mayroong bang asawa o wala. Ganon kami mag-aaral ng Biblia, aming mga Katoliko. Yung mga sulpot lang yung Bible alone. Abdul Aziz Makayana? Hello po. Yes bro, next Maraming question salamat bro. po, bro.
Sa magandang kasagutan, nandito kasi ako sa trabaho ngayon. So, maiwan ko muna po kayo. Okay, thank you bro. So, Okay lipat. po, ingat kayo lagi bro. Sige, thank you bro. Okay, lipat naman ako Sige po. ngayon dito kay Bro Champ. Bro Champ, good evening. Bro Champ. Bro Champ? Hello? Naku, natulog na to si Bro Champ. Okay, then natulog na si Bro Champ. Lipat ako rito sa... Hello bro. akala ko. Okay, go ahead. Sorry, na-exit kasi may nire-replyan lang ako. Hindi ko pa pala ano. And then may ano lang ako. May itatanong ako pero ako magtanong regarding po dun sa question nung nauna regarding kay Pope Francis. Actually, may sinend akong message from Bishop Socrates Villegas explaining about yung sa pronouncement po or kung ano yung meaning po na ng sinabi po ni Pope Francis. Actually, nanggaling yan sa Sinoy na sineselebrate natin. Ako nag-end ata this 2023. So, meron na siyang summary. Bro, pwede nyo bang basahin yun? Kasi detailed kasi yun na sinabi, explain. Although, may portion na nabanggit si Brother Wendell. Pero, doon sa message na yun, napaka-detailed in-explain niya talaga kung anong ibig sabihin po. Kung anong stand ng simbahan po about sa same-sex marriage. And hindi lang same-sex marriage may mga mga divorce marriage, parang ganun po. Okay, Nasend ko kay Brother Angel. Brother Angel Santos? Nasend ko rin sa Brother Dando sa messenger mo. Oo. Hindi lang nasisin. Maganda sana nung tinanong yun yung ni-read natin para lahat aware, di ba? Ang ganda kasing message Meron ka rin yata bro, Jando daw. Ha? May sinend din siya sa'yo. Ito, binabasa ko nga. May sinend siya sa'yo. Yung sagot niya ng bishop doon sa mga approval. Mahina ang ngayon, Brother Angel. Mahina ang Facebook ngayon. Hindi ako makapagpalabas. Okay. So, pabasa na lang Brother Angel. Ang ganda kasing nun. Ang ganda ng message. okay, sa lahat ng mga nakikinig, anong oras na ba? Okay, kaya sige, tingnan natin. Medyo ito yung exact na sinabi dito ni ito po Archdiocese of Lingayen Dagupan, no? Blessings of Mercy, Episcopal Guidance for the Implementations of Fiducia Supplicans. Okay, so ito po yung tinatanong ng kanina, no? At the same time, mayroon siyang, ito yung nirelease ngayon ng Vatican na dokumento daw, sabi rito, December 18, 2023, bagong-bago lang to. The Vatican released a document titled Fiducia Supplicans approved by Pope Francis that allow, Tagalogin natin agad-agad, ina-allow niya, okay, ang Catholic priest to bless a Catholic couples in irregular situation. Yung mga medyo namumuhay sa makasalanan, irregular situation, including cohabitation. Ano yung cohabitation relationship? Ito po yung nagli-live-in, no? Sex outside marriage, Tagalogin na agad natin. Non-sacramental civil marriage, yan. Ito naman yung mga civil marriage lang, no? Bine-bless niya rin yung divorce, bine-bless niya yung remarried union, no? So, polygamous, yung maraming asawa, bine-bless niya. Tapos, same-sex unions, yan. So, bine-bless niya yung couple. The declaration is clear that it opens up the possibility of blessings couples in irregular situation and same-sex couples without official validating their status or changing it anyway. The church perennial teachings on marriage. So,
dito, mahaba to pero ano natin yung sagot niya. To answer these questions, eto na. We have to begin, umpisa tayo sa robust understanding of yung tinatawag na blessings, no? Blessings is an invocations of God. Okay, so wait. Invocations of God, a request to God to exercise His power on a person or a thing human beings cannot bless. Only God, no? Only God can typically, after praising God, His majesty and glory. So yung tinatawag na Catholic blessings, ask God. Sabi rito, ang blessing na daw yan, we ask God to do one or two things. First, we ask God to dispel the evil. Ayun, yun ang reason doon. Ang reason is to dispel the evil that may be in a person. Parang yung dinideliveries din pala. Or a thing. This is what happened when a priest bless a car. Oo nga, no? Tama. Or a deacon blesses a newly purchased rice field. Oo, di ba binabless nila para i-cast out yung evil. Oo, tama. This is a blessings of exorcism. Ayun pala. Dahil nga dun sa namumuhay sila sa kasalanan. Ang ganda. Okay, now, pangalawa. Second is, we ask God, no, to make a person or a thing holy. So, nag-ask tayo kay God para yung tao ay maging banal. This is a blessings of sanctification pala. Sanctification, no? Pag-purify. This happen when a bishop blesses the altar. O nga, di ba? Binibless yung altar of a new church. O, yung bagong church. Or a priest blesses a newly married couple during their wedding rite. Ayan, binibless din niya. For centuries, Catholic blessings often combine the two. An object was first exorcised before it was sanctified. Person too are exorcised before being sanctified by the sacrament during the rite of baptism. Okay. Okay, so dito sabi niya, the fiducia supplicant citing the Book of Blessings will explain so that this intent might become more apparent by an ancient tradition. Okay, yun yung dahilan doon sa lahat ng mga nakikinig. Yung mga narinig nyo is a blessings, parang exorcism na rin kasi tinatanggal daw yung tinatanggal yung mga bad spirit na nakakapit doon sa mga gay, sa mga so isa at the same time church blessings pala yung pala yung doon. Yung po yung dahilan doon in exercise and at the same time to make them holy. Yun lang po ang sinasabi po ng mismo ng Vatican dito. Yan yung the reasons. Ang tawag blessings of mercy. Yun po, kapatid. Okay, Bro Cham. Ayun, napakalinaw, napakaganda, 'di ba, nung in contrast naman dun sa mga kumakalat. Alam ko kasi ang dami, nakikita ko ngayon sa social media, ang daming mga misunderstanding regarding po dun sa pronouncement ni Pope. Kaya nakaka-alarma lalo na dun sa mga nominal talaga or mga walang alam talaga sa teaching. Although Catholic sila pero walang alam sa teaching. So, yun yung mga possible na pwedeng mahugot ng ibang sekta na gagamitin itong ganitong pronouncement para lang sa kanilang kagustuhan, 'di ba? So nakakatakot pero yun nga, buti na lang nagpalabas si Bishop Sok at salamat din at nalinawaga parang na-explain niya further kung ano ba talaga yung ibig sabihin po ng Pope or actually ito yung galing sa Synod, di ba, na sinasabi ko kanina na meeting ng lahat ng mga higher officials ng church.
So, yung lang po, bro. Salamat, Brother Angel, sa pagbasa po. At yun nga, no, noon pa yan yung same-sex civil unions. Bakit daw ganon? Inaano ang mahirap kasi sa mga tao nga, yun nga, no, pagka lalo na yung against sa Catholic or even yung mga traditionalists against kay Pope. Agad-agad, no, husga. Hindi muna pinag-aaralan dahil tandaan po natin, mga kapatid na nakikinig ngayon, Pope knows better than us. Okay, so mas alam ng Pope ang ginagawa niya kaysa sa atin. So bago kayo maghusga, lahat ng mga nakikinig sa lahat ng mga anti-Pope ng against Pope, bago dapat maghusga, dapat medyo may konting, di ba, pag-iisip muna, no, kung ano ba talaga, bakit niya sinabi kaya to, and then you need to research. Ako ganun. Pagka ang Pope ang nagsalita, alam ko, no, Pope yan, knows better than us. Hindi yan maggagawa ng batas ng mga against the deposit of faith na tinatawag. Ano yung deposit of faith? Yung turo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yan magiging against. So, anuin mo lang, pag-aralan mo lang, hindi kagad husga. So, ano yung nangyayari sa mga tao? Yung mga nominal Catholics, traditionalists, ayun na, butas dito, butas doon. But, pagka pinag-aralan mo mabuti, yung pala, ine-exercise na pala, tinatanggal pala yung bad spirit. Akala na naman nila, ay, tanggap na to, kakasal na to, agad-agad pupunta sa marriage. Mali. Agad-agad pupunta dun sa tanggapin na siya bilang ganito at tanggapin yung kasalanan niya. No. Ine-exercise niya para later on, pag maging holy siya, from the blessings of the church. Yun ang dahilan, mga kapatid, ha. Hindi yung hindi yung tinatanggap niya yung kasalanan ng tao, hindi po ganoon, kapatid. Yun po, no, sana maliwanagan na lahat. Go back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. So, Bro Champ, ikatlong tanong, Bro Champ. Okay na po, bro. Okay na yan? Yun lang. Okay. Okay, thank you sa iyo, Bro Champ. And then, dahil siya na po yung last na magtatanong ngayong gabi, pasalamat na tayo ating unahin si Brother John Ray. Brother John Ray?